May mga kwento ng multo na gawa-gawa lamang. Ngunit may ilan na sinaksihan ng napakaraming tao sa kasaysayan ng Estados Unidos. Walang kaso ng kababalaghan ang mas dokumentado kaysa sa nangyari sa maliit na baryo ng Adams, Tennessee. Ito ang kwento ng isang pamilya na pinaniwalaang pinatay ng isang multo. Taong 1817, ang pamilya ni John Bell ay namumuhay ng tahimik. Isang respetadong magsasaka, isang ama at isang leader sa kanilang komunidad. Walang sino man ang makakapagsabi na ang kanilang tahanan ay magiging sentro ng pinakanakakatakot na kwento sa Amerika. Isang hapon, habang naglalakad si John Bell sa kanyang bukid, may nakita siyang nilalang o na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito normal na hayop at tila nakatingin ito sa kanya na parang may alam. At sa sandaling iyon, may nagising na hindi na muling matutulog. Nagsimula sa simpleng ingay, katok sa pinto, kaluskos sa kisame, at mga yapak sa sahig. Ngunit walang tao. Hanggang sa ang katahimikan ay napalitan ng takot sa lahat ng miyembro ng pamilya. May isang piniling target, si Betsy Bell. Hinahatak ang kanyang buhok, sinasampal siya, at minsan pinipigilan siyang huminga. At ang mas masahol pa, naririnig nila ang tumatawang boses. Hindi nagtagal, nagsimulang magsalita ang nilalang, malinaw, matalim, at puno ng galit. Nagpakilala ito bilang Kate. Sinasabi nitong may layunin ito. At ang layuning iyon ay parusahan si John Bell. Ayon sa mga kwento, may isang babaeng nagngangalang Kate Batts, isang kapitbahay na pinaniniwala ang naloko sa isang kasunduan sa lupa. Bago siya namatay, nangako siyang babalik upang maghiganti at marahil natupad niya iyon. Hindi ito kwento ng isang pamilya lamang. Daan-daang tao ang dumalaw at halos lahat ay may parehong kwento. May narinig silang boses, may naramdaman silang presensya, at may nakita silang hindi maipaliwanag. Isa sa pinakakilalang saksi ay si Andrew Jackson. Ngunit bago pa siya makarating, biglang tumigil ang kanyang karwahe. At may narinig silang boses, "Hindi pa kayo handa." Isang pangyayaring hindi niya makalimutan habang buhay. Ang Bell Witch, isang misteryong mananatiling nakabaon sa lupa ng Tennessee. Ang pinakamatinding bahagi ay ang pagkamatay ni John Bell. Natagpuan siyang walang malay, wala ng buhay, at may isang misteryosong likido sa tabi niya. Nang subukan ito sa hayop, agad itong namatay. At muling narinig ang boses, "Ako ang pumatay sa kanya." Matapos ang ilang taon ay nawala ang presensya. Ngunit bago ito tuluyang wala, nangako itong babalik. Hanggang ngayon, ang Adams, Tennessee ay kilala pa rin bilang tahanan ng isa sa pinakanakakatakot na kwento sa mundo. Isang kwento na hindi gawa-gawa kundi sinaksihan ng napakaraming tao. Kung gusto mo pa ng ganitong kwento, mga totoong dokumentadong kababalaghan at hiwaga, mag-like, mag-share at mag-subscribe at samahan mo kami sa pagtuklas ng mga kwentong hindi dapat ginugulo.